Yaun. Isang magandang gabi po mga kasama. Live tayo right now. So, gaya ng dati. No? Gaya ng dati mga kasama. Do you have may access kayo para i-rewind ang live natin? So, right now may magandang topic tayo. So, medyo mahina yata net natin ngayon. Yan. So, antay lang tayo ng mga viewers natin. Okay. Yan. So, good evening po mga kasama. Medyo may maganda tayong pag-uusapan ngayon regarding dito sa ating precaution. Ito ay tugon at pasasalamat sa isa nating masugid na kaibigan, commentator, followers, walang iba kundi si Boss Renan. Ang account niya is Leaper Hatch, isa sa mga supplier at breeder ng mga imported dink pier materials, guaranteed imported po yan. So, kung gusto niyo ng mga imported materials, nandiyan po si Leaper Hatch, ang account niya sa FB, no? Hanapin niyo lang po at garantisado. Imported lines ang makukuha ninyo. So, yan. May magandang topic tayo ngayon. Siguro, napapanahon na nga to kasi maraming nagko-comment nito. Particularly, ilang beses na rin to kinoment na itopic natin yung simple ways of ating mga yarda, no? So, hopefully, makatulong tong isi-share ko sa inyo. This one is pure natural way, no? So, yun nga mga kasama. Para maganda pag-uusap natin, munting kahilingan lang po. Paki-share naman po ng live natin mga kasama. The more, the merrier. And then, kunin ko na ang pagkakataon na to para doon sa mga nag-acquired ho ng ating promo na willing to wait sa pagbuo. So, pakiantabayanan nyo na po at your doorstep kasi iniisa-isa na namin po ang pagsisend. Yung near dito sa area ko, ako na ang nagde-deliver mismo. So, kay Sir Edwin Rosemar, no? Yung isa sa kumuha natin na deliver ko na personally sa kanya. And then, papakita ko na rin sa inyo mga kasama kung anong quality blade meron tayo. So, wag nyo lang mamadaliin kasi, syempre, hanap natin is quality blade. So, gaya na sabi ko sa inyo, nag-heat tempering tayo. So, tingnan nyo naman mga kasama. Kung ukol sa inyo, ang finish na yan, diba? So, malinis na malinis, naka-heat tempered po tayo. So, kung ano yung gawa nito, kung gaano kasela ng gawa nito, tinuring ko to na parang sa akin, na pang sariling gamit. So, kung titingnan nyo ang uniformity ng tabas ng ating garol, no? Saka yung kanyang linis, no, sa pagkakagawa, uniform lahat yan, angat natin. Yan. Uniform lahat ho yan. Diba? So, ngayon, sa naghahangad ng quality tare, dahil adhikain natin tumulong, PM nyo ko. Right now, marami tayong sobrang materials na pwedeng pang share pa. Kasi by December, babalik na ako sa regular pricing namin. Uubusin ko na lang tong stocking ko, old stock ko. So, sa interesado, mag-message ho kayo. Pag-usapan natin ho, particular sa budget ninyo. What you see, what you get. Yan ang kaya kong i-guarantee sa inyo. So, abang-abang lang po. Kay Sir Ryan Neptune, no? Sana umabot yung blade ko sa araw ng iyong exam at gagamitin niya raw sa 28 ba yun? 29. 29, no? So, sa bakbakan. So, hopefully, umabot. So, sa mga bago ho natin mga kasama ngayon, may access po kayo to rewind this video para masimulan nyo. Kung gusto nyong simulan uli or kung gusto nyo, sumabay na kayo sa topic natin. Open po tayo sa discussion right now mga kasama. Every value, every sharings, no? Particularly sa biosecurity, welcome natin. Yung mga katanungan po natin mamaya, bibigyan natin ng time, no? Para sagutin po lahat yan and then magbabackread tayo sa mga comment para doon naman sa ating mga kasama. So, munting request lang mga kasama.
para maganda discussion natin. Konting share lang po. Share lang ang hinahangad ho natin. Wala nang iba. Yun lang po. At tayo magsisimula na. So first and foremost, kailangan muna nating intindihin what is biosecurity, no? Biosecurity, this is the precaution given to our yard, no, or farm to secure what do you call this one, to secure and benefits our beloved pets na lang ang gawin nating words, no? So pertaining to maintain good health conditions of our feathered friend. Okay? So, maraming particularly ang pamamaraan sa biosecurity. Pero doon muna tayo sa general, pangkalahatan. Kasi, unang-una mga kasama, maraming maraming nagtatanong, bakit daw sa kanila hindi mawala-wala yung tinatawag na balik-balik na respiratory problem, no? So yung mga nagme-message po, mamaya sasagutin ko po kayo, naka-live lang po tayo ngayon, hindi ako makasagot. Kung nandito kayo, particularly yung mga naka-order po sa atin, no? Gaya kanina, yung mga naka-order sa ating GAF, pakiantay-antay nyo po kasi batch by batch. Ngayon, ang lumabas po ngayon sa oven, completed finish heat treatment is 11. So, meron ho tayong ordering kasi na nakapending ngayon na 53 dozens. So, ang na-deliver na rin kahapon, as of yesterday, nagsimulang i-deliver is 18 dozen. Then, ngayon po yung 10 lumabas. Ito po yung kasama ho ng batch na to. So, pakiantay-antay lang po. Kung kasama ho kayo sa batch na yan, madideliveran kayo. Gagaranti ko sa inyo, darating sa inyo yan in your doorstep. Huwag ho kayong mag-alala mga kasama. Darating at darating tayo dyan. Sir Reynaldo Barongo, mamaya ho, sasagutin kita. Check ko po yung muna yung ordering nyo, saka kung anong batch kayo napasama. Yung 6 pieces po yan, kung di ako nagkakamali. Sige mamaya, usap tayo boss. Tapusin ko lang ang live ko. JV Edki lang, champion ako idol, in-apply ko sa pointing yung nakuha akong idea sa turo mo. God bless idol. Sir, always, ang hangad natin sir is magpanalo ka pa ng mas marami, mag-akyat ka pa ng mas maraming tagumpay. At salamat po at ginamit yung pundasyon ang natutunan nyo sa amin. At least may patunay po tayo na yung mga inaasal at tinuturo natin dito via live is nagiging proven. So, kayo na ang nagpapatunay ng ating mga binibitawang talakayan dito ay talagang nagiging pwedeng batayan, no? At nagiging pundasyon. Salamat sa pagtitiwala po sa aking method, sir. At hindi lang yan, sir. At mapag-iibayo mo pa yan. At sa susunod, sir, maniwala at maniwala ka sa hindi, magiging times 3 pa yan. Ang galing mo dyan. Pag yan ang master mo, mas mahihigitan mo pa ang alam namin. Ang advice ko lang, sir, don't stop learning. Don't stop to explore new ideas. Pag samasamahin mo, sir, at sinisigurado ko sa inyo, mas mahihigitan nyo pa kung ano ang kaalamang meron ako. Trust me, sir. And then, congratulations again for being one of the champion. And salamat sa tawag dito, truthful updates regarding dyan, sir, JV, no? Edki lang. Thank you so much. Thank you so much. So, balik tayo. Ito kasi ang common problem natin during our management. Always sinasabi ko naman mga kasama, no? Simulat noon hanggang ngayon, always, wala ko ibang binibitawan, kundi is cleanliness is always the key para sa ating good surroundings, good outcome, and good health ng ating mga alaga because start in cleanliness. But may mga major circumstances tayo na kailangan tuunan natin ng pansin. Kasi sabi ko nga, diyan nagmumula lahat, no?
bibigyan ko kayo ng idea kasi iba yung atake ng bio tag-init, iba ang na pag-atake pag tag-ulan. Okay? So, ganito mga kasama. Bibigyan ko kayo ng mga sample of illness during tawag dito summertime and then during rainy season. So, pero makakatulong po tong idea na to para ma-secure at ma-minimize natin, no? At mas madali natin ma-handle yung sa ating area. Kung maliit naman ang inyong yarda, ugaliin nyo lang po ang paglilinis. So, usually ang problema kasi natin na paulit-ulit, especially doon sa ating breeding area, no? Breeding area is yung tawag dito, respiratory illness. Most common yan. And then sa mga tangkalan natin, sa mga fly pen areas natin, always yan, respiratory. Cording natin, respiratory. So, bukod sa respiratory, sumusunod dyan, always sa atin, meron tayong tinatawag na mga malaria, salmonellosis sa mga malalaki. Sa maliliit, prone pa yan sa cocci, no? So, ngayon, pakinggan nyo to mga kasama. May isi-share ako sa inyo na this one is not too expensive, but hindi rin naman ganun ka affordable. Sabihin na natin na sa middle kasi nagre-range ang I think kilo per kilo or per 10 kilos per bag around bawal pala presyo, no? Basta malapit kay Ninoy, no? Malapit kay Ninoy. This is yung using ng ating apog. So akala ng iba ang apog ikasabihan lang. Ang apog, kasanayan lang daw. Pero hindi nyo ba alam na maraming security na benefits ang apog sa atin? Pero, salamat kay Boss Renan kasi ito, practice ko rin to sa aking yarda. Hindi ko akalain na maitatapi ko to kasi marami palang hindi talaga nakakaalam na ito. Pero, isi-share ko na. Using apog, mga kasama, may dalawang klase yan. Which is yung tinatawag na ag lime saka yung hydrated lime. So, merong mga mga kasama, may mga benefits to na magandang benefits at meron ding purpose kung bakit dalawang klase yan. No? So, pag tag-init, prone tayo sa mga tawag dito sa mga problema natin, especially respiratory illness, salmonella. And tawag dito yung tinatawag na cholera. Okay? Yan yung mga kadalasan, no? So, saan ba muna nagmumula yan, yung respiratory? Respiratory illness is a kind of bacteria na nakikerry through airborne. So, kaya lipat-lipat, nagsasalin-salin. So, medyo mahirap silang i-conquer kapag wala tayong quarantine area. Salmonella, nakukuha to usually sa bacteria nagfo-form sa mga panis na pagkain. Usually, yung mga mukmok na natatapon nila, no, yung hindi natutukan, natatabunan ng lupa, then sa pagkahig nila, nahuhukay, then nakakain nila. Then yung cholera, avian o fowl cholera, no, yung laway-laway kung tawagin natin, nakukuha po yan through transmission ng animals, tao, no? Nadadala natin yan. So, paano ba may iwasan yan? So, sa tag-init, mga kasama, dahil yan ang mga prone natin, number one, syempre, sinasabi ko nga, always cleanliness. Especially dun sa mga yarda natin ng breeding area. So, every morning and afternoon, see to it na collectionin nyo yung kanilang droppings. Kasi nga, mga kasama, pag hindi mo nakolekta yan, certain hours, after 4 hours, nag-i-imitate na sila ng tinatawag na fume. Fume is made of methane. So, pag yan nasinghap nila, no, na-expose sila dyan, antimano, the bacteria itself, it forms problem doon sa ating respiratory illness. So, paulit-ulit ang gamutan na gagawin natin. So, ayaw na naman nating gumastos ng ganong kalaki. So, number one, provide natin is cleanliness. So, tuturuan ko kayo ng magandang
procedure. So, sa tag-init, ang advisable na ginagamit na klase ng apog is yung Aglime, no? Ito yung tawag dito, uri ng apog na isang klase. Basta hanapin nyo Aglime. Ito ay advisable sa tag-init. Kasi ang content niya lang, just to secure, yung tinatawag natin na, anong tawag dito? Yung tinatawag na, mainit kasi siya. Yun, sa madalit sabi. Mainit siya, nakokontrol niya. Saka, number 1 kinokontrol niya is yung fume, no? Nakokontrol niya yung exposure ng fume, odor, antibacteria. Natural antibacteria siya. So, pagka na-collect mo sila, mga kasama, bago ka magsaboy niyan ng, halimbawa sa breeding area, no? Pag yung ilalim nila na, collect nyo yung kanilang droppings, first thing to do, ito isang technique pa. Probiotics, no? Probiotics, maglagay ka lang sa 1 litron tubig ng 3 to 5 teaspoon, mix mo, and then kung ma-spray gun ka, pang-spray mo. So, unang-una, using probiotic, kung yan ay live bacteria agent, pinapatay nila yung sudden odor. Pinapatay din nila yung mga active bacteria. Kasi nga, good bacteria yan eh. So, isang food supplements nila is yung kapwa nila bacteria, especially the bad type, no? Kung mas malakas ang binibigay nating concentration sa probio, na-eliminate nila yung mga bad bacterias. So, nawawala talaga yung odor. Then, second protection, magsaboy ka lang ng Aglime sa ilalim nila. So, yun, masisecure nyo yung health conditions nila using that one. So, kapag may Aglime sila, sa hapon nag-dropping sila, mababalutan ng Aglime rin kaagad yon. So, in the next morning, ko-collectionin mo, and then, dispose ng maayos, then, same rotation. So, ganun yung gawain. Ngayon, ang sasabihin na naman, sir, magastos kung saboy ng saboy. Depende sa pagsasaboy mo, hindi naman kailangan makapal. At least, meron lang silang, kahit manipis na saboy lang, basta naka-spread out ang Aglime. So, sa buong yarda mo rin, no, at least, once a week, magsaboy ka ng Aglime sa kanila, para ka lang nagsasaboy ng pataba. So, nako-cultivate na yung, nagbe-benefits din kasi yung soil natin, dun sa kanilang surroundings, nabubuhay yung mga minerals because of the Aglimes, no? So, dahil dyan, tumataba rin yung ating soil, no? Nagbe-benefits din. So, pag nag-benefits kasi ang soil, benefits din ang alaga natin. Kasi alam naman natin kapag ang alaga natin is yung tuka ng tuka sa lupa, ibig sabihin, kinakapos sa minerals yan. Sila mismo yung naghahanap ng mga source of minerals na pwede nilang i-intake by itself. Kaya yung pagsaboy ng apog at pagsaboy ng dinurog na uling sa buong yarda ninyo is nagbe-benefits dyan alaga natin. Plus, dagdag biosecurity. So, nasabi ko na yung mga uses ng Aglime, no, during summertime. So, kailan ba yung sinasabi kong summertime? This one is start first week of January. Ginagamit ko yan at first week of January up to first week of June, no? And then, from the second week of June up to end of December, ang ginagamit ko naman yung isang klase kasi papasok ang taglamig, papasok ang tag-ulan, which is yung hydrated lime, no? Isang uri ng apog na hydrated rin siya. Ginawa siya, composes siya na may special formulation para sa basang surrounding at kinokontrol niya yung pH level din ng tubig. O bakit kailangan yon? Kasi sa tag-ulan mga kasama, hindi natin maiwasan na meron tayong naiimpok-impok na tubig na naiinom ng alaga natin. So, in a years come, no, na matagal na silang ginagamit as according, syempre, yung katas, yung mga liquefied na droppings nila, nag-umahalo yan sa soil, and then biglang mababasa, sisingaw yan, no? Pag sumingaw yan, syempre, fume na naman yan, bacteria na naman yan, nahalo sa tubig din maiinom. So, dito naman, prone ng alaga natin sa mga kondisyon ng malaria, kondisyon din sila sa diarrhea, yan ang kalaban natin, at meron din silang salmonellosis, no? Yan ang mga kalaban natin
during rainy season. So, para maiwasan, syempre, number 1, maiwasan ang malaria problem, cleanliness always, para walang pamahayan ang mga mosquito na nagdadala niya, nagiging carrier. So, ugaliin natin yon. And then, syempre, isa sa pinaka-good source kung kayo ay may tangkal at bamboo type ang tangkal ninyo, yung dapuan nila, no? Kung kayo naman ay may mga tanim na lemongrass, tanglad, no? Ito yung best way na para hindi sila lapitan sa gabi ng mga mosquito at maiwasan. Kumuha ka lang ng mga 3 to 5 leaves ng tanglad, no? Kusutin nyo lang ng ganun sa kamay ninyo. Patsagaan mo lang. And then, doon sa unahan mismo, o yung butas mismo ng dapuan nila, no? Isiksik nyo doon. So, aamoy yung tanglad na yan. Ayaw po ng mosquito sa amoy na yan. At kusa silang lalayo. So, may iwasan natin pati yung mga mikmik, yung mga mosquitoes, may iwasan natin yan. And then, syempre, dahil tag-ulan, from biosecurity, yung kanilang tangkal, no, yung kanilang tipis, everything, yung buong kalupaan ninyo, sabuyan nyo po ng hydrated lime. Nang sa ganun po, may pH, may capacity kasi o may kakayahan kasi yung hydrated lime na mag-control ng pH level ng mga stagnant water. At the same time, meron silang purpose, no, para makontrol yung growth of bacteria during wet season. So, yan yung gagamitin nyo. Yan ang purpose niyan. So, para, syempre, ang fume, isa sa nag-a-attract po ng mosquito rin yan. And then, the same time, kung may bad bacteria na doon sa inyong, tawag ito, lupa, no? Ay na-control ng aglime. Yung tinatawag na hydrated type. So, isaboy nyo lang. So, mura lang naman yan, mga kasama. Sabi ko nga, yung isang bag niya na ganong kalaki is something malapit kay Ninoy ang cost, no? So, yun lang ang isaboy ninyo. So, gagastos ka ng ganon. Siguro yung isang ganon sa amin kasi 4 na gamit namin kasi hindi naman ganon kailangan makapal ang saboy. Yung enough amount, okay na yon. Basta masabuyan lang siya. And then, pag nasabuyan siya, sinusundan namin ng dinurog na charcoal. So, magkano lang naman yung sack of charcoal, di ba? So, isasaboy lang namin yon. Source of minerals din nila yon. So, para ang purpose nun, mapatungan namin, hindi makaykay masyado ng ating mga alaga pag tayo ay naglalagay ng aglime. Ang tanong, nakakasama ba sa alaga natin? Hindi po. Hindi po nakakasama yan sa mga alaga natin. Kaya, very safe yan. Lalo na sa ranging area, every week, ugaliin nyo po magsaboy niyan sa ranging area nyo. Lalo't yung wala kayong alternate, yung pwedeng paglipatan sa kanila. Kasi sa amin yearly, location para mag-cultivate uli yung lupa, magkaroon uli ng mabuhay uli mga minerals. So, nililipat. Ngayon, kung gamit na gamit talaga yung area nyo at wala talagang section by section kayo mapaglipatan, ito ang magandang gawing source. Magsaboy ho kayo yan. Ngayon, tatanungin, sir, maliit lang naman yung area ko. Tawag dito, pwede ba kung kailangan pa ba ako maganyan? Nasa inyo po ang desisyon. Pero para sa akin, kung hindi nyo naman laging namomonitor, no? Lagi kayong wala, especially kung busy rin tayo sa work at inaasa lang natin, security. Siguro naman kung maliit ang yarda mo, matagal mong magagamit yan, lalo't kung mapuno ang area mo, di ba? So, ang sa akin lang naman, sinishare ko to kasi sabi nga natin, prevention is better than cure. Mas mahal po kapag paulit-ulit at pabalik-balik, lalo't special product ang ginagamit natin in medication. So, si isa sa pinakamalaking followers din natin, no? At napakaraming followers din ho neto, no? Isa sa umuusbong din to na content creator. Sir, salamat po always na nakasupport kayo. Nagre-request din sa akin. Kasi masasama rin naman sa biosecurity is yung ngayon, may tinatanong kasi siya, baka pwede nating ibigay yung mga ginagamit nating kung ano ba yung pwede nating tawag dito, ibigay na programa. So, sa atin mga kasama, sisimulan ko sa pagkabata.
at ano yung pwede kong i-advise kapag hindi naman ganito kalakihan ng area mo, no? Para ma-minimize yung cost mo. Ngayon, simula pagkabata, gaya ng sabi ko nga, if you are holding an imported lines, obligado ka, sir, na kung direct talaga, no, direct producer mo is import line. For the benefits din ng tawag dito ng product mo, para masigurado mo na safety sila. Mga kasama, maninigarilyo lang ako, ha? So, obligado kang gumamit ng Marex, no? From day old yan. Kasi, true in, true out, maniwala ka ho, lahat ng anak niyan carrier. Hindi man mag-manifest yan in the early stage, on or before 2 years old magmamanifest yan. O kaya man at early age, around 7 to 10 months old, magmamanifest yan. Meron at meron. Yung iba, hindi magmamanifest. Eh kung sabihin natin, seller din tayo, maipasa natin, and then magmanifest sa kanya, kawawa naman yung makakakuha din, di ba? And then, kung ikaw naman ay island-born user materials ka na, no need ka na yan. Safety ka na nun, kung talagang island-born. So, that is the first thing na binibigay natin kapag tayo ay merong naka-hold na imported materials. Pero, ang pagkakasunod-sunod, no? So, yun lang ang pinagkaiba. Yung first dose na binibigay. So, kung may first dose ka, ang pagkakasunod-sunod is Marex. Sa akin kasi, in Philippines, mainit tayo, saka tag-ulan tayo. Usual na bumabanat at young age is Gamboro. So, Gamboro ang second shots ko. And then, after nyan, mag-NDB1 ako. And then, mag-Lalasota plus IB na ako. So, 4 na. And then, magpa-Foul Packs ako. After dyan, sa Foul Packs, pahinga ako ng 1 linggo. Then, balik ako sa Lasota. Second shot, and then, Foul Packs. And, balik muna ako sa Gomboro, Lasota, and Foul Packs. So, meron ka ng 5 to 6 stages. No? 6 to 7 stages. Kasi kung may imported ka, may Marex ka, Marex, Gomboro, NDB1, Lasota, Foul Packs. And then, uulitin mo yung 3 for second shot, may 8 ka na pala. Kung may Marex. Kung wala kang Marex, 7. So, that one's to be given 7 weeks consecutive. Sunod-sunod. Every week. Kailangan nagbibigay ka. Kasi may requirements ng age gap yan. Kapag lumagpas ka ron sa pre-requirements of age gap, nonsense din yung ibibigay natin. So, after kasi namin yan, naka 7 to 8 shots na kami, that is 2 months old, we are going awaiting them na mag-edad sila ng 4 months. No? So, before 4 months, kasi before 2 months yung huling shots natin, no? Before 4 months sila, magpa-follow up na tayo ng ND Lasota. So, tandaan nyo lang yun mga kasama. Kasi 3 months to expire lang ang live, no? So, kaya before 3 months, kailangan na natin mag-follow up. Then, after nakapag-follow up ka, 2 weeks naman ang pagitan para sa pagbibigay ng anti-coryza, anti-mycoplasma. Then, after na makapagbigay na kami nun, magbu-booster na kami. Aantay na namin yung edad nila ng 6 na buwan. Pagka 6 na buwan, diyan kami magbibigay ng 4-in-1 ang binibigay namin, which is ND, Gomboro, infection bronchitis, and against Rio viruses. So, yun po yun. Yung Rio kasi mga kasama, ito usually na pagkakamalan tong bumblefoot, no? Or tibak. Pero walang butas. Namamaga lang. Minsan sa tuhod, namamaga. So, akala nila, bumblefoot na infected sa loob. Which is hindi. Kasi ang Rio virus, ito yung uri ng virus na ang dinadali is yung mga ligament sa paa. Nauuwi sa pagkalumpo. Minsan na pagkakamalang Marex. Pero hindi po. That one is Rio. So, yun yung booster namin. So, kapag nakapag-booster na kami, that is 4-in-1, ND, Gomboro, infection bronchitis, Rio, every 6 months na ang shots namin ng tawag dito ng boostering. Ngayon, ito na. Sasabihin, sir,
hindi naman karamihan ng breed ko. Requirement pa ba ako dyan? Kasi mga kasama, napakamahal po ng number 1 ng Marex, mahal po yan. Mahal din yung Mycoplasma, mahal din yung Coryza, mahal din ang 4-in-1. Ngayon, ano ang masasuggest ko sa mga small scale, no? Ngayon, sabi nga natin, hindi naman necessary na mga kasama na magbigay kayo niyan because luho natin. Ngayon, sabi nga, spend wise, choose wise yung method. Ito ang suggested ko. Kung ikaw naman ay sabihin na natin nagpo-produce ka lang ng mga 200 heads, basta yung below 1,000, no? Below 1,000. Ang suggested ko sa inyo, mga kasama, wag na kayong gumamit ng killed. Wag na rin kayong gumamit ng booster. So, wag na rin kayong gumamit ng Coryza, Mycoplasma. Wag na rin po. Tamang pag-aalaga lang yan. Kasi curable po ang Mycoplasma at ang Coryza, no? Ang kinaganda lang kasi kapag meron kang protection yan, tinamaan ka yan, tatamaan pa rin naman ang mga alaga natin. Pero, carriers na sila nun, hindi na ganun kalala. Kaya, ano maipapayo ko? Ang payo ko sa inyo, kung tayo nagbigay sa pagkabata nung complete na, no? Complete na. So, sabihin natin humihinto tayo sa fowl packs lang. So, every 3 months, ugaliin nyo na lang po mag-follow up ng tinatawag na Lasota IB. No? Ang Gumboro naman po kasi mula sa sisiw lang yan, hanggang 5 months old, prone sila dyan sa Gumboro. Ngayon, sinasabi nila, sir, ano yung sakit ng mga breeder na babae natin na yung naglalabas ng puting likido na namamaga yung kanilang likuran? Yun mga kasama is borsal disease na yon. Hindi na po Gumboro yun. So kung ang likido niya is dumi, no, na tumatagas, yung dumi talaga nila, that is borsal. So may pamamaraan tayo ron, pero bawal ho nga magsabi ng process of medications dito. Kung may problema kang ganyan, message nyo ko. Or, egg drop syndrome. No? May egg drop syndrome sila. Isa yon sa sinyales. And then, mag-cure man yon, magbabagsak man sila o maglelay man sila ng kanilang egg, always napakalambot ng shell. So, kahit anong bigay natin ng supplements, especially calciums, no? Bigay tayo ng bigay, hindi nagde-develop. Pag hindi ho nagde-develop, may tinatawag na EDS ang alaga natin. So, sa breeding naman kasi, ibang atake, talagang mas maganda magbigay rin tayo ng vaccine shot sa kanila as a parental immunity. So, kailangan ho ng mga babae natin yan, yung anti-egg drop syndrome. Pero hindi ho sa lalaki ha, sa babae lang po. Kasi meron pong nagsasuggest niyan na mga veterinaryo, no? Ewan ko, hindi pala veterinaryo, mga technician, through online, may content ng EDS, ibinabanat pati sa lalaki. Delikado pong ibanat sa lalaki yan. Kasi wala ho silang tinatawag na maternity parts, no? O yung tinatawag na kakayahan mag-produce ng itlog. Kapag ibibigay natin sa lalaki yan, ang sinisira po dyan sa ating mga lalaking alaga is atay, at yung kanilang bato, yung bilog na ganong kalaki, nadudurugo yun, nabubulok. So, yun yung problema. So, hindi na muna natin pag-usapan yung regarding dyan sa paano tawag dito, pagdating sa mga materials. Kasi ibang section naman yon. So, biosecurity muna tayo. So, yan mga kasama. So, kung maliit lang naman ang yarda nyo, tapusin nyo lang po mga kasama yung tinatawag na stages of live vaccinations. Ngayon, later on, tawag dito, every 3 months ka na lang. Bakit? Napakamura lang po niyan mga kasama. Ngayon, ito pa yung isa. Huwag nyong uugaliin na mga kasama kasi ito, nagdudulot rin to ng malubhang sakuna, no? Yung iba, tinatago nila yung tira. Pag tinago mo yun mga kasama, mas lumalakas, nag-a-activate yung
tawag dito, yung bacterias na yan. Saka after 2 hours, so namamatay na yan. So, kapag namatay na po yan, instead na makabuti, makakasama po yan. Once na nagmix ka na yan, within 2 hours, kailangan matapos mo. Kasi kung hindi, good as failure na yan. At nakakasama na po yan. So, yan po mga kasama, ang katotohanan sa paggamit ng live. 2 hours lang. Once na na-mix mo, you have 2 hours lang, kaya pabilisan po ang pagbigay niyan. Okay? So, yan yung mga, tawag dito, yung mga pre-requirements. Kung maliit ka lang naman, wag na masyadong maluhom. Kasi unang-una mga kasama, minsan, sa sobrang luho natin, no, ang daming nagkakamali. Marami akong kakilala na ganyan. Sa sobrang protection na gusto nila sa alaga nila, di baling gumastos sila. Ang problema, kapag nagkamali, ang magsasuffer is yung buong yarda mo. Buong alaga mo. So, may mga kakilala ko niyan na instead makabuti, yun, laglagan lahat sila. Okay? Ibig sabihin, nauwi sa tinatawag na casualties. So, yun. So, ito pa ang always na paulit-ulit na tanong sa atin. Sir, meron akong alagang mabagal magtunaw. Sir, may alaga akong hindi nagtutunaw. Uulitin ko po, no? Matuto po tayong mag-eksaminasyon ng alaga natin. Ang hindi pagtutunaw is dalawang klase po lang yan. Is digestive error o digestive problem nila. Pero usually 90% ang nagiging problema is ang problema. Ngayon, kung meron po ay malakas ang immunity ng katawan ng alaga natin at lumalaban dyan sa illness na yan, ang problema niyan hindi nagtutunaw. Ngayon, dahil sa kalalaban o malakas ang katawan, nagiging prone silang dahil yung hindi pagtunaw within 24 hours ng kinain nila, nagiging pag naging sa kanila yon, lason yun, bigla na lang ho silang titihaya. So, kaya kailangan be observant tayo sa mga alaga natin araw-araw. So, tingnan natin yung conditions nila, kapain natin sila, hawakan natin sila. Ang paghipo sa kanila mga kasama araw-araw is sign yan na nag-checking din tayo sa kanilang kondisyon. And then, especially every morning, ito ang gawin yung routine. Umikot kayo, tingnan nyo yung droppings nila. Yan ang suggested ko sa inyo. Nagsisimula yan sa farm management. Kung paano natin minamanage ang everyday routine natin. So, wala akong ibang sasuggest sa inyo mga kasama. Pagkabangon nyo, pagkagising nyo, pagkakape ninyo at magro-rubing kayo, first thing to do bago maglinis, checkin nyo muna ang droppings nila. Dahil from dropping itself, maa-identify mo ang problema ng alaga mo. No? Open po si Google. May mga sample po dyan kung ano yung maaring maging problema ng alaga mo based on looks ng droppings. So, wag ho kayong mahiyang mag-search. No? Sabi ko nga, non-stop learning. I-search nyo po, maggawa kayo ng graph ninyo para alam nyo at namomonitor ninyo. So, nandoon din yung mga possible medication na pwede nyong ibigay. Pero ang usually po na kailangan nyo na meron kayong preventive lagi on your cabinet is any kind of sulpa. Meron kayong tinatawag na booster. May tinatawag kayong first and second stages medication. Kasi magsisimula kayo lagi dun sa mababang klase. Pag hindi nakuha ron, angat ka ng isang level. After 5 days hindi nakuha, dun ka sa boosting level. Ngayon, bakit kailangan na may staging kang ganon? Kasi kung itong alaga mo dumaan na to sa treatment ng ganito at first 3 days wala kang nakitang pagbabago, mag-boosting ka na kaagad. Kasi ibig sabihin, tumataas na yung dose capacity niya kung paulit-ulit na siyang tinatamaan nun. Kasi kung gagamit ka kaagad ng high-level medication, sa susunod na tamaan siya niyan, ibig sabihin may natirang bacteria agent sa kanya na nag-immune. So, sa susunod na tamaan yan, may possibility na hindi tumalab sa kanya yung
high level medication na ginagamit mo. Ngayon, kung high level na yan, aangat ka na sa much higher level. So, nakakasunog na rin sa katawan nila yon, hindi na maganda. Kasi pag hindi na talaga tumalab yung vet dose sa kanila na tinatawag, pupunta ka na gamit ang dose ng pantao. Na which is, ang bilis makatuyo yan ng alaga natin. So, yun po yun. Pansinin nyo, pag galing sa examinasyon ng alaga natin, umuwing survivor, usually ang binibigay natin is Amox, di ba? Pang human grade. After 3 days, tingnan nyo, hipuin nyo sila. Tuyong-tuyo. Ganun kalakas po yun. So, yun po yung mga instances na sinasabi natin. So, hopefully, yung using the APOG system, no? Yung 2 kinds of APOG, nasabi ko naman doon from the start of the videos, using the ag lime, that one is suggested for summertime, and then the hydrated lime is suggested for rainy time and cold weather season. So, kung ano yung mga dahilan, pwede nyong i-reverse po ito. Pwede nyong i-rewind tong ating tawag dito, videos na to, for the purpose na mapakinggan nyo po siya uli. And then, using different kinds and scheduling of pag-usapan din ho rito. So, napakaganda po ng topic na to kasi ang magbe-benefits naman ho neto ay sa inyo. And then, yun nga, kung hinihingi nyo yung opinion ko, kung kayo ay small scale producer, hindi ko na sinasuggest yung mga tinatawag na mga high type, no? So, nasa pag-aalaga yon. Kasi sabi ko nga, curable naman yon. No, may mga purpose na pang-cure. Pero sabi ko nga, iba rin talaga yung naka-base ka ron. Depende kasi sa inyo yon, mga kasama. Dahil sabi ko nga, once na gumamit ka ng live, binili mo ng mahal, kay may tira yan, kay ano yan, dispose yan. So, yun. So, gagastos ka ng ganon. Ang gawin mo, pag-igihan mo para maganda yung pag-aalaga mo sa kanila. And then, isa sa na masasuggest ko sa inyo mga kasama, ang pagpapataas ng immunity level nila. No? So, kung meron naman kayong small budget na extra, you can use vitamin C booster, no? Na pang vet type. So, kapag kasi ang vitamin C kasi sa katawan nila, nagiging shield armor nila yan, no? Nagde-develop yan ng pampataas ng immunity levels nila, no, against respiratory, pampalakas ng katawan nila sa iba pang mga maaaring pumasok na karamdaman. Ngayon, nasabihin, sir, yun nga, nagmi-minimize kami ng cost. Ano bang natural way na pwede mo sa aming ituro para naman makatipid? O, ito mga kasama, kung wala kayong enough budget for vitamin C booster, kung ang area nyo naman ay province at merong source kayo ng tinatawag na natural vinegar o sukang sasa, sukang nyog, sukang tuba, basta natural na suka, 2 kutsarang suka sa 1 litron tubig. Timplahin mo, patagalin mo lang siya ng 4 to 5 hours and then ready to use na siya. May natural vitamin C booster ka na, no? Kung may budget ka at maluho ka, mag-apple cider ka, ay napakamahal naman ho nun kung gagamitin mo lang. So, mas maganda yung naturals na lang. So, mura lang yan, no? Nabibili pa nga takal-takal yan. So, sabi ko nga sa inyo, gamot kusina lang, safety ka na. O, ngayon, sasabihin mo, sir, gusto ko naman mag-cleansing naturally. Weekly. Wala naman akong pangbili ng bacterial flush. Ano suggested mo sa akin? Natural way. O, ito natural way. Kung weekly, gusto mo, no? Yung 1 buto ng bawang. 1 buto. Hatiin mo sa 3 yon. Dahil sa 3 ulo na yon. And then, yung kasing laki ng kuko na to, na luya. Hatiin mo rin sa 3. O, yun ang pagsamahin mo sa 1 bigayan, sa 1 alaga mo. 1 bawang, 1 luya, subo mo. So, ultimo sa pola tanggal. No? Kasi kung problema nyo sa pola, meron ho tayong video sa YouTube na tinuro ko sa inyo, tinuro ko rin yan. Yung pinakuluan na luya, no? At yun ang ipapainom mo. Yun ang isa sa pinakamagandang
tanggal ng mga internal fats nila na unusable fats na nagiging sapola. Mabilis silang iimpis ang sapola doon. So, yan yung mga natural way. So, sa iba pang open po ang JRB Game Farm, open po si Mr. Natural for consultation and everything. So, ang topic natin is pertaining by using the lime or apog, at I think I discuss it na thoroughly, no? Na-discuss natin thoroughly, and then sana mag-benefits din po yung discussion natin sa inyo. And then yung request ni Sir, isa sa malaking content creator din na followers natin, silent followers, nag-comment rin siya kanina, no? Na pahapyawan natin yung regarding doon sa na-discuss natin, and then suggestion and some medications na suggest na rin natin dito. So, I believe na this kind of live natin ngayon is nagkaroon ng bearing and fruitful knowledge sa lahat. So, pinakinggan ko po yung mga request nyo ulit regarding biosecurity. And then, sa susunod, magta-topic na ho tayo. Sisimulan natin uli ang topic for refreshment. So, everyday gagawa tayo ng topic. Uli tayo. And then, sasamantalahin na natin yung iba na humihiling, no, ng Eslomo tutorial for GAF. Abangan ninyo po. Dahil after dito, sunod-sunod na yung ating discussion. Gagawa tayo ng dalawang klase. Ipapakita ko sa inyo yung dalawang klaseng settings na ginagamit ko, which is yung aking natural settings na ginagamit ko talaga sa lahat ng labanan, at isa yung pang-personal na gamit ko kapag gumigit na ako sa talagang critical na labanan. So, may dalawang klase po ako na ginagamit, which is yun talagang parehas naman po ang settings niyan, may pinagkaiba lang sa paglalatag. Dahil yung tinatawag kong laglag settings, yun talaga, ang intention nun, sumira ho, no? Ang intention nun is sumira. Ibig sabihin, kidumikit ka lang ng bahagya, basta yung abot ka lang ng swing ng kanilang legs, dalawa lang po yan. It's either maging body punch ang tama mo, or pipilain ka talaga, sisirain ka. So, ang purpose ko ho nun, kapag malakihan talaga, no? Yung talagang, ibig sabihin, mabigatang banggaan. Ika nga, ang ginagamit ko, ang intention ko is hindi one shots. Ang intention ko, sirain ka kaagad. Dahil kapag nasira ka na kaagad, yung follow-up nun at yung susunod nun, may pag-asa ka ng pumasok ng maalwan ang galaw mo. So, yun yung in my techniques. I-share ko na rin sa inyo yun. So, antayin nyo yan kasi ilalive natin yan. At kukuha tayo ng kasama natin na tututok, no, ng video shots niyan para klaradong klarado. Ultimo yung paglalaking, pagbibidbid, sasapin. Okay. Napahapyawan ko naman nakaraan yan, mga kasama, no? So, antay na natin yung topic niyan para hindi tayo nawawala ng topic everyday. And then, right now, since tapos na po yung ating topic pertaining dito sa APOG system, babalik na po ako sa mga comment section at dito sasagutin natin ang lahat ng katanungan ninyo. Live, no? Live na live sasagutin natin. Muli, pinapaalala ko lang mga kasama, ang pagsagot ko ay base sa aking eksperyensa at kaalaman. Kung hindi ko alam ang kasagutan, kung ako ay bibigyan nyo ng pagkakataon na i-search ko yan ng live din, no? Habang nandiyan kayo, gagawin natin at base doon sa malalaman natin, baka may solusyon ako na pwede kong i-share sa inyo. So, ganun ang gagawin natin, mga kasama. Kaya ito, mga kasama, ang video natin for ended now, and thank you so much. Hanggang sa muli.